Dito pa po sa ano, sa isinawalat ng presidente patungkol sa mga questionable flood control projects and allocations. Paano ba makakatulong yung Senado? Ngayon meron ding alam ko kanya-kanya meron din kaming mga senador 'no na, naghahanda rin na pag-usapan itong mga flood control projects. Hindi lang flood control 'pag yung kasama pa yung ibang mga projects sa DPWH 'no. Ako personally rine-review namin 'yan, one by one at, meron kaming random testing na ginagawa. Pero definitely pagdating dito sa 2026 budget, hindi na ako papayag na maulit yung 2025 budget pagdating sa flood control. Ang hahanapin ko, impact. No? Dapat ma-justify ng DPWH yung impact. To be honest about it, Christian, ito rin ay galing sa DPWH. So dapat magsalita sila at ipaliwanag nila mabuti sa amin ano ba yung impact nitong mga flood control projects. At ngayon nga, sabi ko nga, naka-upload na itong dokumento, matatrack down rin nila no, kung ano yung mga pagbabago sa budget nila. Tsaka pala po, no, in terms of holding people accountable, gano'ng kabigat na hamon ba sa inyo yun bilang finance committee chair? Dalawa at least sa colleagues ninyo ang dadawit dito sa session and session sa flood control. Mismong Senate President Jesus Cordero at saka sa Majority Leader Joel Villanueva. Dito naman ay, of course, titignan namin lahat. Ano? Hindi namin tinitignan, ako personally, hindi ko tinitignan ng personalities. We will try our best to analyze itong mga budget itong mga flood control projects one by one. Like I said, itong 2026 iisa-isahin namin 'yan at sisiguraduhin natin hindi maulit yung mga ganitong projects na talagang walang impact, no. As far as 2025 is concerned, tinitignan rin namin, and I'm narinig ko kanina na yung House of Representatives tinitignan rin nila. So magkakaroon rin kami ng pagdinig diyan at magkakaroon rin kami ng pag-aanalisa yung impact ng 2025 projects. Tapos balikan ko lang, Senator, yung sinasabi niyo mga pagbabago dito sa budget process for the 2026 budget, no? So basically, you're saying transparent dyan, very open. Ano pa yung additional details? So, ano rin sa BICAM, pagdating sa BICAM? Kasi ang talagang traditional na criticism sa BICAM, and I think that's very founded, and nagiging third chamber siya. Parang kung sino yung miyembro ng BICAM, sila nag-uusap dyan. And worse, di ba sa House, meron pa small committee to work on the specific amendments. Ano po ba yung pagbabago dito sa 2026 National Budget process? Christian, ang BICAM kasi dapat disagreeing provisions lang eh. Ibig sabihin, kung wala sa House proposal, wala sa Senate proposal, wala rin sa executive proposal through their Tier 1, Tier 2 proposals, dapat hindi ipasok yan sa BICAM. Hindi gamitin ng BICAM na gumawa ng bagong proposals. Disagreeing lang yan. Parang ordinary bills ang pinag-uusapan lang namin, disagreeing. So, pag disagreeing, hindi siya magiging quote-unquote third chamber dahil pag-uusapan lang namin limitado. In fact, sang-ayon ng mga kasamahan ko yan, no, binuksan ko itong konsepto nito sa kanila. At sang-ayon sila na dapat disagreeing lang talaga. No? Kasi nga, yan naman ang essence ng BICAM para magsama tayo. Pero in the past, tama ka rin, no? In the past nga, diyan ginagamit yung BICAM, ginagamit rin may mga programa na hindi na pag-uusapan, no? Isa sigurong example diyan ay yung AKAP, no, na nung 2024, wala naman yung sa proposal wala naman sa Tier 1, Tier 2, wala sa NEP, wala nilang pumasok sa dulo. Pag ganyan kasi nangyayari, Christian, magbabawas ka sa ibang ehensya. May tatamaan na ehensya. So pag nagdagdag ka, mayroong mababawasan. Kawawa yung mababawasan. Ito parang nangyari sa diba? Sa 4-piece budget, tapos sa PhilHealth. Modernization. Tapos municipal po siya. Ang daming nabawasan. AFP modernization. Actually, hindi lang lumalabas yun, but AFP modernization nabawasan. Yung 4-piece nabawasan. Yung PhilHealth nabawasan. Hindi inahensya naman na nag-expect mabigyan ng proyekt ng pondo dahil maganda yung kanilang programa, sila naman nababawasan. No? So hindi
hindi magiging maayos ang budget natin kung hindi bigla nilang may susulpot na mababawasan ng iba. So dito sa BICAM, everything will be televised or streamed and open to the public, not just the media. Yes, yan din actually ang proposal ng House, yan din ang proposal namin dito sa Senate. In fact, hindi lang yan, no? May mga ibang senators tayo na nagsabi na ipakita rin yung mga documents pre the BICAM event, no? Tama 'yon kasi yung BICAM hindi mo maintindihan kung wala kang hawak na dokumento, magulo siya eh. No? So may make available rin namin yung mga dokumento bago pumasok sa BICAM. So, meron din po bang parang tracking yan? Sino yung nag-insert? Tapos may minutes para malaman ko ba't bigla sumulpot na naman itong AKAP, originally wala yan. Yung mga ganun pa possibilities. Actually, makikita mo diyan yung changes, no? At makikita mo yung changes, pwede mo nang tanungin any senator or any congressman for that matter, pwede itanong at bakit nagkaroon ng changes. So, diyan na magkakaroon ng accountability and explanation bakit nagkaroon ng changes. Dahil yung mga chairman accountable yan eh. Pag na-approve na ng Senado, pag na-approve na ng Kongreso, accountable na ang chairman at accountable na rin yung body dahil sila yung nag-approve. Pero yung committee report pa lang, nanggagaling sa amin, sa House chairperson at sa akin as chairman, accountable na kami dyan dahil committee report na yan. So, ayan po, no? Hindi, ang inis ko yung specifically kung sino yung nag-push, di ba? So, kung lalabas yung minutes, mas madali identify ng public kung sino talaga yung may pakana, hindi po ba? Actually, i-upload namin yung journal and minutes. Nakasulat yun dun sa concurrent resolution. So makikita nila rin yung usapan doon. Aside from that, may mga senator din tayo nag-propose ng live streaming. So ila-live stream rin yan. But to be honest about it, ngayon naman naka-YouTube na siya eh. Ang kagandahan ngayon with social media, naka-YouTube na siya. No? So, but may mga senators tayo who wants to do live streaming in other platforms. Gagawin rin natin yun. Isa pa po, Senator, sa confidential and intelligence funds, so binawasan ng BBM dito sa NEP, pero ang laki pa rin. Tapos, yung pinakamalaki allocation, mapupunta sa Pangulo. Kailangan ba talaga ng malaking confidential funds ng Pangulo? O hindi nilang bawasan ng malaki, tapos talagang ibigay din sa mga intelligence agency? Well, ang ating Pangulo ay siya ang commander-in-chief natin. Siya rin ang chief foreign policy personality natin. Chief foreign policy architect natin. So, importante na meron siyang pondo para gawin to, no? At marami sa mga information gathering niya, gagaling yan sa mga confidential means, no? So, dapat bigyan natin siya ng kakayahan para gawin yun. Pero pag-uusapan din namin yan. I'm sure pagdating ng hearing, mapag-uusapan yan. At hingi rin tayo ng briefing dito sa mga gumawa ng budget para malaman rin natin. Hindi lang naman sa Office of President, titignan din namin sa DND, sa PNP, sa iba pang civilian agencies kasi may mga ibang civilian agencies na merong confidential funds. Pero maghihigpit tayo, Christian, na hindi na basta-basta makakahingi ang mga civilian agencies ng confidential funds. Magiging mahigpit tayo dyan. Kung hingi talaga sila, they have to justify it, hindi lang basta-basta na. But as a rule, hindi na tayo papayag ng ang civilian agencies magkakaroon ng confidential funds. Balik ko lang pala ng konti doon sa AKAP, no? Kasi I understand, wala siya sa NEP, no? Tinanggal siya ng executive department. Pero kung kayo ba sa sunod, would you prefer na wala talaga AKAP dito sa 2026 national budget? Actually, based nag-research ako kanina, kasi narinig ko yung statements ng House, yung AKAP ay nasa Tier 2 proposal ng DSWD. So, pinopose ng agency yung AKAP, pero hindi tinanggap ng DBM dahil meron pa silang natitirang pondo. So, kaya hindi pinasok sa NEP. Ako, ang isa rin sa mga pamantayan ko, kung hindi mo ginagamit yung pondo, huwag ka na humingi.
'Diba? Sayang naman, maglalagay ka ng pondo tapos hindi naman magagamit. So isa sa mga titignan namin in utilization, no. So sa ngayon hindi ko pa nakita yung detalye pero ang in principle, ito across all agencies, pag hindi mo ginamit yung pondo, if you don't use it, you lose it. Kasi sayang yung pondo pwedeng gamitin sa iba pang mga pangangailangan ng gobyerno. And I think that has been a policy ng administration over the years, hindi po ba? Yung use it or lose it, di ba? Paano pa ni GMA, nadidinig ko na yan eh. Tama. Pero hindi napapractice to the fullest. No? Marami talaga mga agencies na kahit hindi nila nagamit, nadja-justify nila sa DBM na ipapasok ulit. So kumbaga may tatlong filter yan DBM muna, tapos House, tapos Senate. Pero minsan umaabot sa amin, nakikita namin meron pang mga ganyan no. So talagang dumadaan sa butas ng karayom yung budget, pero may mga depende kasi sa justification mo, may mga cases rin na nadja-justify nila at umaabot pa sa Senado.